Chapter 27. Pagbaba pa lang namin sa private plane, ramdam na kagad ang lamig. Hindi na nga ako nananaginip at nasa Korea na kami. Sinulyapan ko si Chito na may kausap sa kanyang cellphone. Mukhang kanina pa siya abala sa kausap niya. Sumulyap din to sa akin at agad na binaba ang cellphone. Lumapit na sa kinaroroonan namin. Pakiramdam ko maninigas ako dito. Rinig kong sabi ng isang tauhan ni Chito. Pinulupot naman ni Chito ang braso niya sa braso ko. May huminto na sasakyan sa tapat namin. Naunang pumasok si Dina at kasunod si Manang at iba pang mga tauhan. Akala ko pa naman doon din kami sasakay pero hindi. Hinila na lang ako bigla ni Chito nang subukan kong humakbang para pumasok sa loob ng van. Who told you na sasakay ka riyan? Of course you will go with me. Next to me. Hindi tayo sasakay rito. I just wanted two of us alone and no one bothers us. He winked at me at the same time ay hinila niya na ako palayo sa van. Nag-wave na lang ako sa kay Dina at maya-maya lang ay may humintong sasakyan sa tapat namin. My lips parted. I didn't expect a limousine to be in front of me right now and here we will ride. Let's go! Bigla na lang akong hinila ni Chito at inalalay na pumasok. Namangha ako pagkapasok. Sa'yo ba to? Hindi makapaniwala na tanong ko. Hindi ko kasi akalain na nagmamay-ari siya ng ganito dito sa ibang bansa. Sa halip na sagutin ng tanong ko ay isinandal na lamang niya ako sa kanyang balikat. Don't ask too many questions. Just rest. Lean your shoulder in me and close your eyes. I know you're tired. I just bit my lower lip and closed my eyes. Tama nga siya. Sobrang inaantok na ako dahil sa jets at hindi ako nakatulog dahil sa ingin ng kanyang mga tauhan. Nagising ako may humihima sa aking hita. Sumalubong sa akin ang ngiti ni Chito at nakangiti at pasimpleng hinihimas ang aking hita. You're awake, sleepyhead? Nakangiting sabi niya. We're here. Nilibot ko ang aking paningin at maging sa labas ay nasa harapan kami ng isang hotel. Inalalayan na naman niya ako palabas hanggang sa pagpasok. Iisa ang kinuha niyang room para sa aming dalawa. Si Manang naman at Dina ang magkasama sa isang room at ang mga tauhan niya ay magkakasama. Naligo muna ako habang wala pa si Chito. Paglabas ko ng banyo ay kakapasok niya lang din muna sa labas. Nagkatinginan kaming dalawa. Mabuti na lang, nakaroba ako. Dahil kung hindi, baka huhubaran na naman niya ako sa kanyang mga tingin. Sabay kaming napalingon sa pintuan at isang mahinang katok mula sa pinto. Andito na po ang dinner niyo. Excuse me sir. Ma'am, sagot sa labas ang pintuan. Muli nagkatinginan kaming dalawa ni Chito. Wala kasi ako naintindihan dahil Korean ang pagkakasalita. Ganon din siya. Humakbang palapit sa pintuan si Chito at siya na nagbukas dito. Isang babae na may tulak-tulak na kahit ng food ang bumungad sa kanya. Nanatili lang ako nakatingin at nakatayo sa likuran ni Chito. Can you speak English? Agad nabungad ni Chito sa Korean ng staff. Bakit kasi dito pa niya napili na pumunta? Dumudugo tuloy ang ilong niya. Yes sir. I can speak English. I'm sorry. Your dinner is already here. Enjoy yourself here ma'am. Nag-wave pa sa akin ng Korean staff. And sir. Si Chito naman ngayon ang hinarap niya. Thank you. Tanging sagot ko at hindi na rin nagtagal umalis ang staff. Si Chito nang tuloy ang nagpasok ng dinner namin. Magbibis ka ba or we will eat first? Nagtanong pa. Siyempre magbibis muna ako. Magbibis lang ako sandali. Paalam ko sa kanya. Tumalikod na kagad ako sa kanya at nilapitan ng maleta. Si Manang ang naghanda ng mga damit ko kaya hindi ko alam kung ano ang mga laman ng maleta ko. Pagbukas ko pa lang sa maleta ko, tumambad na kagad sa akin ng napaka-sexy kong lingerie. Biglang nalaki ang mga mata ko. Kinuha ko yun at hinawakan. Tinignan ko pa ng maayos si Erin na baka hindi talaga yung lingerie. Napailing na lang ako. Talaga bang lahat lingerie ang mga to? Anong naisip ni Manang at mga lingerie yung inilagay niya sa maleta ko? Is there a problem? Mula sa malayo na tanong ni Chito sa akin. Napalingon ako sa kanya at agad kong binaba ang lingerie na hawak ko. Napansin kong napangiti siya na makita yon. Napalunok ako. Ngingiti-ngiti pa loko, anong naiisip niya? Akala ba niya susuotin ko to? No way! Alam ko naman kung anong ugali niya kapag kaming dalawa lang. Muli ko siyang sinulyapan at nakatitig pa rin siya sa akin. Tumaas ang kilay ko sa titig niya. Aren't you getting dressed? Pinasadahan naman niya ako ng tingin mula ulo hanggang talampakan ko. Sinulyapan ko muli ang aking maleta. Walang salitang iniwan ko siya para magbihis.
Ilang minuto kong pagbibihis at narinig ko na naman ang pagtawag sa akin ni Chito. Nadatnan ko siya nakaharap na sa pagkain at napalingon siya sa akin. Wala na akong choice kundi suotin ang kulay violet na lingerie ko. Natigilan si Chito nang makita ako. Napaawang pa ang kanyang labi at napatitig sa akin. Napalunok ako sa klase ng kanyang mga titig. Kasunod ng pagngiti nito. "Are you tempting me?" Tanong pa niya at may eyebrow brushes automatically. Hindi pa man tapos ang reaksyon ko sa sinabi niya, tumayo na kagad siya at umikot sa aking likuran. Habang nakatayo ko, nasa likod naman siya at niyayakap ang bewang ko. Sunod-sunod ang paglunok ko sa mga oras na to. Pinisil niya ang bewang ko na nagpaliyad sa akin. Naglakbay ang kanyang labi sa leeg ko. Malaya niyang nahalikan ang leeg ko at napapikit ako. Sino ba naman ang hindi? Salik at hininga pa lang na tumama sa leeg ko mula kay Chito. Nawawala na ako sa aking sarili. "Umayos ka, Maricel." Tumigil naman siya sa pagpapantasya sa likod at iminulat ko ang aking mga mata. "Shall we eat? Or ikaw ang kakainin ko?" He whispered, then he chuckled after at pinaglolok ko ba ako nito. Nabigla pa ako na bigla niya nalang hilahin ang strap ng lingerie ko at pinatong ito sa balikat ko. "Chito, ano ba?" Saway ko sa kanya. Kasunod ng paghalik niya sa balikat ko. Hindi niya pinapansin ang reklamo ko at panina lang siya halik sa likod ng balikat ko. "I can take my leave of your shoulder. I feel like I'm going to take you in bed right now." Muli ay bulong niya. Hindi na ata kami mauuwi sa puhupunan, kundi mauuwi sa romansahan. Nagugutom na ako. Humarap ako sa kanya at mali ang ginawa ko dahil mas lalo pa niya akong inilapit sa kanyang katawan. Dahil sa sobrang lapit namin, naramdaman ko matigas sa bagay sa gitna ng kanyang mga hita. Oh God! Napapikit ako nang sadyain niyang iparamdam sa akin yon. Tumutusok-tusok sa puson ko at nawawala ako sa huwisyo at kahit malamig ay pinagpapawisan ako bigla. He stroked my face down to my lips. "Ang sarap mong halikan, my princess. But I know you're hungry at ayoko magutom kayong dalawa ng baby natin. So I'll stop it." Bulong niya muli sa akin. Pinaharap niya muli ako sa mesa at pinaupo. Sumunod na rin siyang umupo sa harapan ko. Tahimik na muli kaming dalawa na kumakain. Paminsan-minsan ay napapansin ko napapatitig siya sa akin. Pagkatapos aming kumain, matutulog na kami pero biglang tinawag si Chito ni Richie. May ibabalita raw itong importante. Hanggang sa makatulog ako, hindi ko na namalayan ang pagbalik ni Chito sa room namin. Kinaumagahan, maaga ako nagising. Excitement ang nararamdaman ko. Ngayon kami mamamasyal. Ngayon ko na rin masisilay na magagandang tanawin sa Jeju Island. Hindi lang ako puno ng excitement kundi si Dina ay halos magtitiliin na makalabas kami sa hotel. "Excited ka ba makasama ako, baby ko?" Narinig kong sabi ni Richie kay Dina. And Dina rolled her eyes. "Bugo ka. Kahit kailan hindi ako ma-excite na makasama ka." "Never." Sagot ni Dina kay Richie. Isang mahinang tawa lang ay ginanti ni Richie. "Di na ba kayo titigil sa pagbabangay ang dalawa?" At hindi na nakatiis si Chito. Maging siya'y naiirita na sa mga ilang dalawa. Agad na lumayo si Richie at alam niya na kung anong gagawin ni Chito sa kanya. At agad na nagtago kay Alvin. "Boss, yung kapatid niyo lang ang kaaway ko dito, hindi kayo." At nagpisahin kaagad si Richie habang nagtatago sa likuran ni Alvin. Hindi maipinta mukha ni Alvin sa katatawa. Maya-maya ay dumating na rin ang aming sasakyan at nagkanya-kanya na ulit kami ng sakay at ganoon pa rin ang pwesto namin. Masayang-masaya na nagsisigawan ng mga tauhan ni Chito para mga batang ngayon lang nakapagpasyal. "Are you happy?" Chito look at my face at hindi ko maikakaila na masaya ako. Talagang masayang-masaya ako. Sobra. "Thank you." For the first time ay nagpasalamat ako sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi at pinisil niya ang aking palad. "I'm happy cause you're happy. Your pleasure is my pleasure, my princess." At ginawaran niya ng halikan labi ko. Napapikit ako sa sandali niyang halik sa akin. Every time na hinahalikan niya ako, hindi ko mapigilan na hindi mapapikit. Dahil kahit sandaling halik lang yun, ang sarap sa pakiramdam. Iba kapag si Chito ang humahalik. It seems like I'm floating in the cloud. Huminga ako ng malalim na makarating kami sa Jeju Island. Sobrang excitement na naramdaman ko. "Are you ready?" Pinisil na naman niya ang kamay ko at inalalayan pababa. Nasa loob pa lang kami ng limousine pero ramdam ko na ang lamig. Doble-doble na nga ang suot ko at talagang winter dito sa Jeju Island. Narinig ko ng sigawan ng kanyang mga tauhan sa labas.
Let's go outside! Yaya niya sa akin at inalalayan niya akong lumabas. Kapag nagsasalita siya ay may lumalabas na usok sa sobrang lamig. Pagkalabas ko'y tumambad sa akin ng maraming nag-ice skating. Boss, mukhang mapapasubo kami dito. Biglang salita ni Alvin. Lumapit naman sa amin si Manang at si Dina. Kuya, isasama ko lang si Maricel. Paalam ni Dina sa kuya niya. No, magpasama ka na lang kay Richie. Maricel is with me. Napanganga ako at hindi niya man lang pinayagan ng kapatid niya na makasama ako. Oh, meron ng consent ni boss. Di ko na kailangan magpaalam pa. Thanks boss. Agad ang sumaludo si Richie kay Chito at kumunot naman ang noo ni Chito. Ew, iritang-irita na sabi ni Dina at tumawa lang si Richie. Richie, kapatid ko pa rin yan. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, alam mo na kung sino ang hahantingin ko. Paalala ni Chito. Yes boss. Sumaludo muli si Richie at sinundan ng nag-aalburuto na si Dina palayo sa amin. Samantala, Dina's POV. Ngiti pa lang ng lalaking to iritang-irita na ako. Ano pa kaya kapag lumapit ang balat niya sa balat ko? Nakakainis. Sa dinami-raming pwedeng sumama sa akin at payagan ni Kuya na sumama sa akin, bakit ang kumag na to? Sinulyapan ko ang kumag na pangiti-ngiti sa likuran ko at sarap tusukin ng karayom ang mata. Oo, nagwapo siya. Pero haler, hindi ko siya magugustuhan. Never. Mga pamilya sila ng kurakot at dahil naisipan ko mag-research, hindi ko alam kung bakit napadpad ako sa page ni Richie. Hindi ko alam kung bakit nalaman ko na lang na inalam kung totoo ba talagang anak siya ng mayor. Hindi nga siya nagsinungaling at talagang totoo ang sinabi niya. Why are you standing at me, baby? I know I'm handsome, but I don't expect you to stare at me. Sabay kindat nito sa akin. Ang yabang? In your dreams, iritang-irita lang talaga ako sa kanya. The way he looking at me, it's annoying. Kung pwede nga lang na sa paniginip na lang kita aangkinin, doon malaya kong gawin ang gusto kong gawin sa'yo. Sabay kindat niya na naman sa akin. Napakabastos! Sigaw ko at nagtingin na ng lahat sa amin. Hindi ko alam kung narinig ni kuya ang sigaw ko. Abala naman yung kay Maricel. Pag sigaw ko nawalan ako ng balance at kaya natumba ako at tumama ang puwet ko. Aray! Sigaw ko at agad naman na lumapit sa akin si Richie. Ang mokong magaling pala sa ice skating. Agad na nakalapit sa akin, inililayan akong tumayo. Agad ko naman tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Don't touch me! Reklamo ko. Ikaw na nga tinulungan o maarte ka pa. Narinig kong bulong niya. What did you just say? Lumapit ako sa kanya. Wala, ang sabi ko lang naman ang ganda mo pero bingi ka. Mas lalong tumayo ang tenga ko sa sinabi niya. Buong lakas naman at sumigaw ako sa kanya. Sinubukan ko sumigaw para magsumbong kay kuya pero agad niyang natakpan ang bibig ko kaya hindi ako nakasigaw. Magsumbong ka kay boss and I won't hesitate to kiss you. Bantapan niya pagkatapos niyang takpan ng bibig ko. Nalaki ang mga mata ko. Paano nga kung totohanin niya? Nanahimik na lang ako at binitawan niya na rin naman ang bibig ko. Samantala, Maricel's POV. Malamig at halos pareho na kaming nanginginig sa labig ni Chito. Hawak-hawak niya ang braso ko. Kanina ko pa inuutusan na lumayo muna siya sa akin pero ayaw niya talagang lumayo. Gusto niya raw na alalahayan ako. Hindi ako magaling pagdating sa ice skating pero may alam naman ako kahit papano. Sa wakas, binitawan naman niya ako kaya malaya ako nakapag-ice skating mag-isa habang nakatanaw siya sa akin. Nanonood lang siya sa akin. Ayaw niya kasi na mag-skating. Hindi ko alam kung ayaw ba lang ba niya o hindi talaga siya marunong. Nabigla pa ako sa paglapit sa akin ni Dina at napakagaling din ito na mag-skating. Maricel, baunahan na lang tayo. Hamon sa akin ni Dina. Ang laki ng ngiti na pinakawalo sa kanyang labi. Pagkatapos naming magpaunahan ay nagpahinga muna kami dahil pagod na pagod kaming mapaupo sa tabi. Si kuya turo ni Dina sa kuya niya na may kausap na isang babae. Mukhang laki ng ngiti ng babaeng kausap ni Chito habang si Chito naman mukhang enjoy rin na makipag-usap sa babae. Naningkit ang mga mata ko habang tinatanaw ang dalawang nagtatawanan. Alam kong pinay ang babaeng kausap ni Chito. How dare him? Nawala lang ako sa tabi niya may babae na kagad na nilalandi. Nagsiselos ka ba? Tulak naman sa akin ni Dina. Naku, tong babaeng to muntikan pa ako mapahiga. Sorry, natawa naman siya. Yung totoo, nagsiselos ka ba? Pangaasar pa niya sa akin. Nakatanaw pa rin kami sa dalawang masayang-masaya na nag-uusap.
Hindi niya nga man lang ako sinusulyapan. Halos sabunutan ko na ang kinauupuan ko. As if na may masasabunutan ako. Madulas lang naman at matigas itong kinauupuan ko. Mas mabuti palapitan na natin sila. Inaabot naman ni Dina ang kamay niya sa akin. Ikaw na lang, dito na lang muna ako. Tanggi ko. Ang sarap-sarap ng usapan ng dalawa, iistorbohin pa ba namin? Halika na, alam kong gusto mo nang sabunutan yung babaeng kausap ni kuya. Halika na. Muli ay hinatak niya ako patayo at nagpadala na lamang ako sa pangahatak sa akin ni Dina. Habang papalapit kami sa kanila, hindi ako ngumiti. Never kong initian ang lalaking nawala lang sa akin tabi. May babae na kagad na pinagkakaabalahan. Napalingon sa amin si Dina at ngumiti naman ng loko na makita kami. Nagsawa ka na ba mag-ice skating, my princess? Tanong niya kagad sa akin. Hindi ako umimik. Hindi ako sumagot. Nanatili lang akong tahimik. Bakit pa niya ako kinakausap kung may kausap na siya? I think I need to leave. Bigla ko namang paalam ng babae. No. Let me first introduce you to the woman I love so much. Her name is Maricel. Turi ni Chito sa akin and I automatically look at him. Oh. Bumilog ang labi ng babae na tumingin sa akin. Mukhang masyado na sila magkakilala ng matagal. So, ikaw pala. Hi, I'm Andy. Chito's classmate in high school. So, magkakilala na nga sila nun pa kaya naman pala mukhang close sila. Isang hi lang ang tanging sagot ko at wala akong panahon para makipagplastikan sa kanya. Kung naiirita ako ngayon, lubos-lubosin ko na. Oh, sorry, I have to go. Bye, Chito. Hopefully this isn't just our last meeting. Humalik pa to sa pisngi ni Chito. Nice meeting you, Maricel. Bye. Paalam nito sa akin. Naiwan kaming tatlo. Maging si Dinay walang imik. Nanatili kaming walang imik ng ilang minuto. Naunang tumikhim si Chito pero wala na ako sa mood. Hindi ko siya kakausapin at yun ang paninindigan ko sa sarili ko. Hanggang sa pagbalik namin sa hotel, hindi ko siya kinakausap. Panay ang tanong at kausap niya sa akin pero hindi ko pa rin siya iniimikan. Hindi ko alam kung bakit umakyat na lang biglang init ng ulo ko. Parang gusto kong tadyakan sa bayag si Monster. Habang papasok kami sa elevator, panay ang tanong ni Chito kung bakit biglang nagbago ang mood ko. Seriously, hindi niya alam kung bakit. What have I done wrong? Bakit di mo ko kinakausap? Panggugulo niya sa loob ng elevator. Napapatingin na sa amin ng iba pa ng mga kasama sa loob. Hindi pa rin ako nagsalita. Maricel? Untag niya. Wala siyang pakialam kahit napapatingin sa kanya ng ibang kasama namin sa elevator dahil sa lakas ng boses niya. Maricel, what? Talk to me or else? Banta pa niya. Ano namang gagawin niya kung hindi ko siya kakausapin? Dahil medyo ako yung napapahiya sa mga ginagawa ni Chito ay sinigot ko na rin ang tanong niya. Alam mo Chito, ang lalaki mong tao napakaingay mo. Inisasagot ko sa kanya. Then talk to me so I don't make a noise here. Like a fool because you're not talking. You know I miss your voice in just a few minutes. Napatingin ako sa mga kasamahan namin sa paligid at naintindihan nila ang sinabi ni Chito. Lahat sila ay tumawat para kinikilig pa yung ibang mga babae. Tama na Chito, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Mahinang saway ko sa kanya kasi ako hiyang-hiya na sa pinagsasasabi niya. Kinigulat ko ang paghawak niya sa kamay ko at mariin na pisiling ginawa niya sa palad ko. Pilit kong inaalis ng kamay niya pero pinipilit naman niyang ibalik ang kamay niya sa kamay ko at pinipisil pagkatapos. Ano ba Chito, hindi ka ba nahihiya? Nakikita nila tayo. Saway ko at ngumiti lang ang loko. Let them all know that you are mine. He whispered. Hindi naman nakaiwas yun sa lahat dahil lahat na naman na naroon sa elevator tinukso kami. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Alam kong namumula ako. Kanina pa banat ng banat si Chito sa harap ng iilang kasamahan namin sa elevator. Hindi na siya nahiya. Kasi ako, hiyang-hiya na.